Nahihirapan si Naruto na pagsamahin ang Rasengan at ang Wind Chakra niya. Isa sa mga shadow clone niya ay nag-transform sa three-tailed form at pinatalsik ang mga ibang clones, pero pinigilan ito ni Yamato gamit ang wood release, Food Dog Heads. Habang nakahiga si Naruto sa lupa, nagsimulang umulan at naalala niya si Sasuke. Hindi niya gustong sumuko, kaya nagpatuloy siya sa kanyang training. Sa hideout ng Akatsuki, galit na galit si Hidan nang malaman niyang kailangang maghintay ng 3 araw para kunin ang Two Tails mula kay Yugito-ni. Sinabi ni Hidan sa leader na may sarili siyang layunin at wala siyang pakialam sa plano ng Akatsuki. Pero sinabi ng leader na hanggat kasama siya sa Akatsuki, kailangan niyang tumulong sa kanilang tunay na layunin. Ibinunyag ng leader kung paano gagamitin ng Akatsuki ang mga tail beasts para magdulot ng gulo at magparami ng gera, para kumita at magkaroon ng sarili nilang army ng mga mercenary. Bumalik sina Azumo, Katetsu, at Shikamaru sa Konoha, kung saan in-report nila kay Tsunade ang pagkamatay ni Asuma. Pinag-utusan ni Tsunade ang iba na maghanda para sa libing ni Asuma habang siya ang magbibigay ng balita kay Kurenai. Pero nag-alok si Shikamaru na siya na lang ang magsabi kay Kurenai dahil may mensahe si Asuma na gusto niyang iparating. Sa clearing, pagkatapos ay explain ni Naruto na parang hirap siyang mag-focus sa dalawang bagay sabay, parang nagli-left at right ng sabay, gumawa si Kakashi ng shadow clone at pinakita kung paano pwedeng mag-focus sa dalawang direksyon ng sabay. Naalala ni Naruto na isang shadow clone lang ang kailangan niya para gawin ang Rasengan, kaya nagdesisyon siyang gumamit ng pangalawang clone para tulungan siya. Ang pangalawang clone ay tutok sa paggawa ng Wind Chakra at ipapahid ito sa Rasengan. Matapos ang ilang pagsubok, nagawa ni Naruto ang kanyang sariling Jutsu Wind Release Rasengan. Sinabi ni Kakashi na nagustuhan niya si Naruto, pero iniisip ni Naruto na may ibang ibig sabihin si Kakashi. Bago pa sila magkalinawan, dumating si Yamato at nag-report na pinatay na si Asuma. Habang may lamay para kay Asuma, hindi pumunta si Shikamaru at mas pinili niyang magluksa sa bahay. Nagpapakita siya ng lakas ng loob at maghapon at magdamag ay nakaupo siya sa labas ng bahay at tinitingnan ng langit. Nang imbitahan siya ng tatay niya, si Shikoko, na maglaro ng shogi at pinag-usapan ang pagkamatay ni Asuma, bigla itong nagalit. Sinabi ni Shikoko na ilabas na lang lahat ng nararamdaman ni Shikamaru, kaya't umalis na siya habang si Shikamaru ay nagsimulang umiyak ng malakas. Matapos magluksa, ginamit ni Shikamaru ang mga piraso ng shogi para magplano ng bagong strategy para talunin si Hidan at Kakuzo. Tinanong siya ni Choji at Ino kung talagang gagawin niya ito, kaya't medyo nagulat si Shikamaru na parang naghahanap din sila ng paghihiganti. Matapos magplano, nagtungo si Shikamaru sa libingan ni Asuma at humingi ng paumanhin sa hindi pagbisita ng mas maaga. Nag-prepare na ang Team 10 para umalis ng Konoha sa kalagitnaan ng gabi para hanapin sila, pero nahuli sila ni Tsunade. Hindi pumayag si Tsunade sa plano nilang paghihiganti at naalala ang mga pagkamatay ni Nanoaki at Dankato. Sinabi niya na bahagi ng buhay ang kamatayan at kailangan nilang tumanda. Sinabi ni Tsunade kay Shikamaru na ilalagay siya sa isang four-man platoon na pipiliin niya para habulin sina Hidan at Kakuzo, pero sinabi ni Shikamaru na sila lang ang tatlo ang dapat gumawa nito. Kinuha niya ang lighter ni Asuma at sinabi kay Tsunade na habang hawak niya ito, parang kasama pa rin nila si Asuma. Tumugon si Tsunade na karaniwan ng isang squad ay may 4 na tao, ngunit sila 3 lang. Si Kakashi na nakikinig sa usapan ay nag-alok na siya na lang ang magiging leader ng Team 10 para maging four-man squad sila. Pasikretong sinabi ni Kakashi kay Tsunade na pupunta pa rin ang Team 10 kahit hindi siya papayag at mas mabuti na siya na lang ang magbantay sa kanila. Pumayag si Tsunade na ipadala si Kakashi bilang leader at tinanong ni Shikamaru kung kumusta ang training ni Naruto. Ipinakita ni Kakashi ang kanyang bandaged right arm at sinabi na ayos lang si Naruto at may ibang team leader naman siya. Kaya't umalis na ang bagong Team 10. Sinabi ni Tsunade kay Sakura na si Kakashi muna ang magiging leader ng Team Asuma pansamantala para sa misyon nilang hulihin ang Akatsuki. Nagmungkahi si Sakura na ang Team 7 ang pinakamagandang backup para sa Team 10 pero may kondisyon, papayagan lang sila kung makakamit ni Naruto ang Wind Release, Rasen Shuriken technique sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, ipinaabot ni Sakura ang mensahe ni Tsunade kay Naruto at Yamato. Samantala, binago ni Shikamaru ang plano sa laban para isama si Kakashi. Na talagang natuwa kay Shikamaru sa bilis ng mga pagbabago. Gamit ang kanyang mind-body switch technique, kinontrol ni Ino ang katawan ng isang ibon at natukoy ang kinaroroonan ni Hidan at Kakuzo, kaya nalaman nila kung gaano sila kalayo. Naramdaman naman ng duo ng Akatsuki ang intrusion, kaya agad na tinihil ni Ino ang technique. Inalerto niya ang team sa lokasyon ni Hidan at Kakuzo at nagdesisyon silang magsimula ng plano nila para sa paghihiganti. Ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para palapitin sila ng hindi namamalayan.
Kahit na napansin ni Hidan at Kakuzo ang anino at naiwasan ito, naghagis si Shikamaru ng dalawang kanay na may explosive tags at nahuli sila sa pagsabog. Bagamat nakaligtas, sandali silang nalamig. Dagdag pa sa kanyang plano, inihagis ni Shikamaru ang mga chakra blades ni Asuma sa kanilang mga anino, kaya't na-freeze sila. Nagtaka si Hidan kung paano sila nahuli nang hindi tinatamaan ng anino. Ipinaliwanag ni Shikamaru ang plano niya at sinabi niyang imbued niya ang mga blades ng chakra niya kaya nagkaroon ng properties ng shadow techniques niya. Ginamit ni Shikamaru ang shadow gathering technique at ginamit ang anino niya para hilahin ang chakra blade mula sa anino ni Hidan at i-connecta ito sa kanyang shadow imitation. In control ni Shikamaru si Hidan at pinahawakan ito ng triple-bladed side, saka ipinag-utos na sugurin si Kakuzo at patayin. Pero si Kakuzo, gamit ang kanyang underground arm, pinakawalan ng sarili mula sa chakra blade at iniiwasan ang atake ni Hidan. Napansin ni Shikamaru na may nakaligtaan siyang detalye, kaya tinanong niya si Choji na nanonood kasama sina Ino at Kakashi na atakihin si Kakuzo mula sa itaas gamit ang Spike Human Bullet Tank technique. Na-impress si Yamato sa lakas ng Naruto's Wind Release, Rasengan, pero sinabi niya kay Naruto na hindi ito makakalaban sa Fire Release ni Sasuke. Ipinaliwanag niya ang 5 chakra elements at kung paano bawat isa ay may superior at inferior na type ng chakra na kaya nilang talunin. Sinabi niya kay Naruto na ang wind ay inferior sa fire, kaya't ang wind release technique ni Naruto ay tatanggi lang sa fire ni Sasuke, pero superior ang wind sa lightning release ni Sasuke, tulad ng Chidori. Tinanong ni Naruto sa sarili kung siya na ba ang perfect type para labanan si Sasuke dahil mayroon siyang bihirang wind na kayang palakasin ang fire ni Sasuke. Pumasok sina Sakura at Sai sa kanya na ginawa ni Naruto at tinanong siya kung tapos na ba siyang magmaster ng jutsu. Bagamat kumpiyansa si Naruto na malapit na, sinabi ni Yamato na kailangan pa ng konting oras ni Naruto. Samantala, ginamit ni Kakuzo ang Earth Release, Earth Spear para patigasin ang katawan at makaligtas sa Spike Human Bullet Tank ni Choji. Habang si Shikamaru ay umabot na sa limitasyon ng paggamit ng Shadow Imitation Technique para ipako si Hidan, naghahanda si Kakuzo para tapusin ang tatlo nang biglang sumulpot si Kakashi mula sa likod at tinamaan ang puso ni Kakuzo gamit ang lightning cutter. Pero nakaligtas si Kakuzo. Pinalo niya si Kakashi palayo, tinanggal ang kanyang Akatsuki robe at ipinakita ang tunay niyang katawan na nakakabit gamit ang mga string at may 4 na maskara sa likod, isa sa mga maskara ay tinamaan ng lightning cutter ni Kakashi. Ilabas ni Kakuzo ang 4 niyang maskara, pero ang nasirang maskara ay namatay, kaya't nalamdaman ni Kakashi ang kanilang kahinaan. Nakalaya si Hidan mula sa jutsu ni Shikamaru at nakipaglaban kay Kakashi, habang si Kakuzo, gamit ang immortality ni Hidan, inatake silang dalawa gamit ang wind release, pressure damage. Inilipat ni Kakuzo ang atensyon sa 3 pang shinobi, at naglabanan si Ino, at inilunsad ni Kakuzo ang lightning release, false darkness technique laban sa kanila. Dumating si Kakashi sa tamang oras at naabsorb at nablock ang atake, pero nahirapan ang mga braso niya. Pinuri ni Hidan si Kakashi bilang unang nakaligtas sa 2 teknik, kaya't inilunsad ni Kakuzo ang fire release, intelligent hard work at tinamaan ang 4 na shinobi. Nakaligtas sina Kakashi, Choji, Ino, at Shikamaru sa atake ni Kakuzo. Nagtataka si Choji kung paano nakaligtas si Kakuzo kahit tinamaan na ito sa puso ng lightning cutter ni Kakashi. Nagets ni Shikamaru ang sikreto, may 5 puso si Kakuzo. Isa sa katawan niya, at tig-isa sa 4 niyang maskara. Isa na ang nawasak ni Kakashi, kaya 4 na lang natitira. Napagtanto ni Shikamaru na ang tanging paraan para matalo ang dalawa ay paghiwalayin sila. Kaya inalok niya na siya na ang bahala kay Hidan. Habang sina Choji at Kakashi ang humarap kay Kakuzo. Ginamit ni Shikamaru ang Shadow Sowing Technique at Shadow Shuriken Technique para subukang bitagin si Hidan, pero kalaunan sumugod na lang siya ng harapan at sinuntok ito para magdikit ang anino nila gamit ang Shadow Imitation Technique. Nang makontrol na niya ang katawan ni Hidan, pinabitawan niya ang triple-bladed side at tumakbo papunta sa gubat, napilitan si Hidan na sumunod. Habang nangyayari yon, pinagsama ni Kakuzo ang 2 maskara para makapaglabas ng combined fire at wind release. Narealize ni Kakashi na bawat maskara ay may sariling natural chakra element na kaya gamitin ni Kakuzo. Plano ni Kakuzo na kunin ang mga puso ng maskara para palitan ng nasirang puso at paslangin si Kakashi. Sa gubat, nag-set up si Shikamaru ng mga traps gamit ang kanay at mga explosive tag, pero hindi na niya makayanan ang shadow neck binding technique para kontrolin si Hidan. Nakagalaw na ulit si Hidan, inilabas ang retractable spear, at tila nahiwa ang pisngi ni Shikamaru. Nang makain niya ang dugo, gumuhit si Hidan ng Jashan Circle sa lupa at sinaksak ang sarili sa puso. Nauna si Kakuzo kay Kakashi at napabagsak siya sa lupa.
Wala nang kawala si Kakashi, kaya't plano na ni Kakuzo na kunin ang puso niya para ipalit sa nawala niya. Pero habang papalapit si Kakuzo para kunin ang puso, sinaksak bigla ni Hidan ang sarili niya sa puso. Bumagsak si Shikamaru, kunwari patay na. Tinawanan ni Hidan si Shikamaru at naglakad palayo para tulungan si Kakuzo. Pero biglang bumangon si Shikamaru at sinubukang pugutan si Hidan, pero hindi sapat ang lalim ng hiwa. Habang hawak ang leeg niya, nagtaka si Hidan kung bakit buhay pa si Shikamaru. Sa clearing, hawak ni Kakuzo ang dibdib niya, nagtataka kung paano nataman ulit ng lightning blade sa puso. Sina Shikamaru at Kakashi parehong nagpaliwanag ng plano, buong strategy nila ay para magamit ni Hidan ang dugo ni Kakuzo para sa Jashin ritual niya. Matapos tamaan ni Kakashi si Kakuzo, kumuha siya ng dugo nito gamit ang siring at inabot iyon kay Shikamaru. Nang akala ni Hidan ay nasugatan niya si Shikamaru, nilagyan pala ni Shikamaru ng dugo ni Kakuzo ang sibat at pisngi niya para isipin ni Hidan na dugo niya iyon. Kaya nung sinaksak ni Hidan ang sarili niya, si Kakuzo ang tinamaan. Bumagsak si Kakuzo, kunwari patay na. Pero hindi pa tapos, kailangang harapin ng Team Asuma ang tatlong elemental masks. Sinubukan ni Choji na durugin ang mga ito gamit ang super open hand slap pero hindi sila nadodge. Pumasok ang lightning mask sa katawan ni Kakuzo, binigyan siya ng panibagong puso at nabuhay ulit si Kakuzo. Naglabas ng atake ang pinagsamang fire wind masks gamit ang strange mask exploding flame para sunugin sina Kakashi. Pero dumating ang Team 7 sa tamang oras. Pinagsama ni Naruto ang bagong wind release, Rasengan niya sa water release, tearing torrent ni Yamato, at nakagawa sila ng Typhoon Water Vortex technique na pumawi sa apoy ni Kakuzo. Pagdating ng Team 7 para tulungan ng Team Asuma, sinabi ni Kakashi na kailangan niya ng isang long-range na mandirigma at isang medic para tumulong kay Shikamaru laban kay Hidan. Bago umalis sina Sai at Sakura, sinabi ni Sakura kay Naruto na nasa kanya na ang kapalaran ng laban. Habang papunta sa gubat, tinanong ni Sai kung matalino ba talaga si Shikamaru na habulin si Hidan mag-isa, lalo't personal ang dahilan niya. Naalala ni Sakura ang sinabi ni Tsunade na inimbita si Shikamaru para maging isa sa 12 Guardian Ninja. Kaya tiwala siyang kaya ni Shikamaru dahil siya raw ang pinakamatalinong ninja sa buong Land of Fire. Sa loob ng gubat, papalapit na si Hidan kay Shikamaru, handang sumaksak gamit ang retractable spear niya. Pero nagulat siya nang gamitin ni Shikamaru ang shadow gathering technique para hilahin ang lahat ng explosive tags na inilagay niya sa paligid at atali ito kay Hidan. Dinurog din ni Shikamaru ang lupa sa ilalim ni Hidan, pinabagsak siya sa isang malalim na hukay at sinira ang Jashin circle niya. Gulat na gulat si Hidan, di makapaniwala na matagal na palang inihanda ni Shikamaru ang bitag na ito bago pa man sila umatake. Nagmayabang pa si Hidan na hindi siya namamatay, pero sinabi ni Shikamaru na ang gubat na to ay pag-aari ng Nara clan at tanging mga miyembro lang ang pwedeng pumasok. Bukod pa rito, binabantayan ng mga USA sa paligid ang lahat ng galaw niya. Nagsindi si Shikamaru ng lighter ni Asuma at sinabing simula ng isumpa ni Hidan si Asuma, hinukay na rin niya ang sarili niyang libingan. May nakita si Shikamaru na parang espiritu ni Asuma na pinasa sa kanya ang Will of Fire. Nakangiti si Shikamaru habang inihagis ang lighter papunta sa mga explosive tags at nagkahiwa-hiwalay si Hidan. Samantala sa clearing, naghahanda na si Naruto na kalabanin si Kakuzo. Tanong ni Kakashi kung kabisado na ba ni Naruto ang bagong wind release technique niya. Sabi ni Yamato, kalahating beses lang yun gumagana. Sinabi rin ni Kakashi na 5 ang puso ni Kakuzo at 2 pa lang ang nasa Aira, kaya hindi pa ito matatalo hanggat hindi lahat ng puso ay nawawala. Marunong din daw si Kakuzo ng 5 chakra elements. Kalma lang si Naruto habang iniisip ang plano. Gumamit siya ng shadow clone technique at pinasugod ang mga clone sa close combat. Nang mapabagsak ni Kakuzo ang mga ito, ginamit ni Naruto ang natutunang info ng mga clone para aralin si Kakuzo at nagulat pati si Kakashi sa talino ni Naruto. Gumawa ulit si Naruto ng clones pero imbes na umatake agad, nagsimula na siyang maghanda ng wind release, Rasengan. Naalala ni Kakashi yung training nila dati ni Naruto kung saan tinapat nila ang Rasengan nila sa isa't isa at napahiya siya kasi kinain ng wind release, Rasengan ni Naruto ang kanya at nasaktan pa siya sa braso. Nang tumingin ulit si Kakashi kay Naruto, parang nakita niya ang 4th Hokage sa anyo ng binata. Napansin ni Choji ang kakaibang tunog ng Rasengan ni Naruto, napakalakas ng chakra kaya parang umuugong. Gumamit si Naruto ng shadow clones para dagdagan pa ng wind chakra ang Rasengan at ayun na nga. Nabuo ang isang bagong jutsu, ang Wind Release, Rasen Shuriken. Ginawa ni Naruto ang Wind Release, Rasen Shuriken at pinaikutan nila ng mga shadow clones si Kakuzo.
Habang abala si Kakuzu sa pakikipaglaban sa mga clones, nakalapit ng palihim ang tunay na Naruto at tinangkang tamaan siya ng Rasen Shuriken, pero biglang naglaho ang jutsu ilang segundo bago tumama, kaya ligtas si Kakuzu. Ginamit naman ni Kakuzu ang mga itim na sinulid niya para gapyusin si Naruto at tangkain kunin ang puso nito. Sumaklolo si Yamato gamit ang wood release para umatake kay Kakuzu. Habang si Kakashi naman ay ginamit ang bilis at Chidori para putulin ang mga sinulid at mailigtas si Naruto. Sa gubat naman, nakahandusay si Hidan sa mga bato, galit na galit at nagmumura habang nanunumpang maghihiganti siya kay Shikamaru para sa ngalan ni Jashin. Sinabi ni Shikamaru na magkaiba sila ng paniniwala at naniniwala siya sa Will of Fire. Hinagis niya ang kanay na may explosive tag at sinabing ang tanging Diyos na dapat ikabahala ni Hidan ay siya, dahil siya ang maghahatol sa kanya. Sumabog ang tag at tuluyang nabaon sa ilalim ng lupa ang pinaghati-hatang katawan ni Hidan. Dumating si Rikumaru, USA ni Shikamaru, at nahukay ang lighter ni Asuma. Pinahalagahan ito ni Shikamaru saka lumabas ng gubat. Sinalubong siya ni Pakkon, Sakura, at Sai. Si Pakkon ay ipinatawag ni Kakashi para tulungan silang hanapin si Shikamaru. Nagulat sina Sakura at Sai nang malaman nilang natalo ni Shikamaru mag-isa ang isang immortal na Akatsuki, at sabi ni Sai dahil ito sa personal na motibo. Tumakbo na silang apat pabalik sa clearing para tumulong sa Team 7 at Team 10. Sa clearing, napansin ni Ino na parang ibang tao si Naruto nang sandaling gumana ang jutsu niya, habang sabi ni Choji, akala raw niya dahil sa pangalan nitong Rasen Shuriken, itatapon yun. Nilinaw ni Yamato na kailangan daw kasi itong gamitin sa harap, hindi basta ibinabato. Nang sinabi ni Naruto na susubukan ulit, nag-alok si Choji ng tulong, pero sinabi ni Naruto na gusto niyang mag-isa, dahil sinabi ni Kakashi noon na siya lang ang may kakayahang lampasan ang 4th Hokage. Pumayag si Kakashi at Yamato, kaya gumawa si Naruto ng panibagong mga shadow clones para ihanda muli ang Rasen Shuriken. Nang makita ni Kakuzu na nag-eempake si Naruto ng panibagong atake, ginamit niya ang buong lakas ng Earth Drudge Fear at sumugod sa Naruto na may hawak ng Rasen Shuriken. Iniisip na ang iba ay mga clone lang at madidispel kapag napatay ang orihinal. Tinuhog niya ito ng mga itim na sinulid at nawala ang Rasen Shuriken, pero nabigla siya nang maglaho si Naruto sa anyo ng isang shadow clone lang pala. Ang tunay na Naruto, kasama ang dalawang clones, ay bumagsak mula sa taas at sabay umatake gamit ang Rasen Shuriken. Hindi nakagalaw si Kakuzu at tinanggap ang buong lakas ng atake. Napalipad si Naruto at si Kakuzu naman ay tumilapon sa ere habang nagkakalas ang mga sinulid niya at sabay pumutok ang lahat ng puso niya. Wala nang natirang puso o sinulid para buuin ang katawan niya, kaya bumagsak si Kakuzu sa lupa, talo na. Habang pinagmamasdan ito ni Choji, Ino, Yamato, at Kakashi, humanga silang lahat sa nagawa ni Naruto. Si Kakashi mismo ay nagulat dahil hindi niya nasundan ang galaw ng Rasen Shuriken gamit ang Sharingan. At higit sa lahat, nasorpresa siya na si Naruto ang unang nakapagtagumpay sa pinagsamang Rasengan at Chakra Nature, isang bagay na ni siya at ang 4th Hokage ay hindi nagawa noon.